Masama pala yun, mga ganon. Ano? Sana makita natin mga kapatid, ayaw pala ng Diyos yun sa isang pinababanal na Kristiyano na tinutulungan sa aral ng Panginoon. Kaya lagi niya sinasabi, magpakababa kayo, huwag kayo mayayabang. Parang ganon. Kristiyano kayo. Tinuligsan ni Jesus ang mga tagapagturo ng kautusan ng mga Pariseo at mga Pariseo. Chapter 23 po ito. Ito yung nandun sa crowd eh. Kaya ginagamit niya yung mga salitang yan na hipokrito, mapagpaimbabaw, mga mapagkunwari. Pag ginamit niya, ang tinutukoy niya sigurado sa context, Pariseo, Saduseo, Escriba. Ayan o, 23:13. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. Kayong mga mapagkunwari. Bakit? Banal-banalan eh. Inahadlangan ninyo ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kayo mismo ay ayaw mapabilang at pinipigilan pa ninyo ang mga gustong mapabilang. Woe to you, teachers of the law and Pharisees! You hypocrites! You shut the kingdom of heaven in men's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. 23:21, baba natin sa 21. Kapag nanunumpa siya sa templo, sino yun? Ay yung Pariseo at Saduseo. Nanunumpa rin siya, pati sa Diyos na naninirahan doon. Kita mo na? Kaya wag daw, sabi ng Panginoon Jesus, huwag mo gagamitin, saksi ko ang templo, saksi ko ang langit, saksi ko ang wag. Kasi, pag hindi humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin na sinunod nyo, mga aral ng mga tao. Hindi aral ng ating Panginoong Jesus. And he who swears by the temple swears by it and by the one who dwells in it. Sino ba nandun sa templo? Ang Diyos. 22. At kapag nanumpa siya sa langit, nanumpa rin siya pati sa trono ng Diyos. At sa Diyos mismo na nakaupo roon. Hindi pa lang talaga marapat sabihin yung gamitin na i-involve sa mga pangungusap natin. Yung sinusumpa ko sa pangalan ng Diyos, sa kataas-taas ang langit, na ikaw ay ganun-ganun. Ay, what? Ano po? And he who swears by heaven swears by God's throne and by the one who sits on it. At huwag din ninyong sasabihin kahit mamatay pa ako. Parang itinataya pa niya yung buhay niya para sa assurance. No? Dahil ni isang buhok mo ay hindi mo kaya paputiin o paitimin. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Sabihin mo na lang oo kung oo at hindi kung hindi. Dahil kung manunumpa pa kayo, galing na iyan sa Diablo. Bakit na naging galing sa Diablo? Hindi natupad eh. Nagyayabang ka lang. Parang ganon. Diba? All you need to do is to say yes if you mean yes, and no if you mean no. Anything beyond this comes from the evil one. Napakasimple. Wala ka nang marami pang, may sumpa-sumpa ako, sinumpa mo na lahat. Ay wag. Wag na. Ano? Ayaw ng Diyos yun. Balikan natin ngayon yung tungkol dun sa anger. Tingnan niyo po ito. Ito may kinalaman sa anger, di ba? Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan din. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, raka, o wala kang silbi, diba? Ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sino magsabing, ulol ka, ay masasama na pala yun. Ano sabi kanina? Oo at hindi. Sa kanyang kapatid ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Bakit? Pinatay mo na eh. Hindi mo pa sinasaksak eh. Kasi galit na galit ka eh. Pinatay na kita. Ay, delikado pala yun. Ano po? But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, raka, o yung nakalagay doon kanina na, ano nakalagay doon? Is answerable to the Sanhedrin, but anyone who says, you fool, o ulul ka, will be in danger of the fire of hell. Ang pabigla-biglang pagsasalita na hindi pinag-iisipan ay nagdudulot ng kapahamakan at kahihiyan. Example si Jephthah. Ano po? Huwag na natin i-involve ang Diyos sa ating mga pakikipagtransaksyon o pakikipag-usap sa kapwa-tao. Dahil napakasimple lang. Oo kung oo at hindi kung hindi. Yun lang. Santiago 5:12. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa mga pangako ninyo. Ayan o, Santiago na to. Kanina, Matthew chapter 5. Ito, sabi naman ni Santiago, na kapatid ng Panginoong Yesus, mga kapatid, huwag kayong manunumpa sa pangako ninyo. Huwag ninyo sasabihin, saksi ko ang langit o saksi ko ang lupa o ano paman. Sabihin nyo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, para hindi kayo hatulan. Doon pala sa word mo na yung nabibitawan, may hatol pala pag hindi naganap.
Above all, my beloved, do not swear either by heaven or by earth or any other oath, but let your yes be yes and your no be no, so that you may not fall under condemnation. Na ano pala ng Diyos yan? Pinapakinggan. Ganun siya. Dahil may posibilidad na hindi mo matupad, hindi natin maipapangako ang bukas. Limitado tayo kaya magugulat ka lang na. Si kapatid na namatay. Naku po. Diba? Alam natin na nung huling linggo last na niya di sana nakapagdiwang pa ng parang, diba? Yun ang delikado, hindi matutupad. Dahil namamatay ang tao. Kapag na-involve ang Diyos sa iyong pangako o panata, mabigat na ang mangyayari. Dahil isinama mo ang Diyos, ito'y nauuwi sa isang panata. Kaya nga oo kung oo at hindi kung hindi. Kita niyo yung kinasal. Yan, naalala ko. Hindi ang kinasal doon, 2 tao lang. Hindi. Kasama ang Diyos doon sa kinasal. Kita niyo ba? Bakit? Wow! Wow yun Oo, may mga saksi pumirma. Oo. Pero sa 2 ikinasal na yan, nandiyan ang Diyos, 3 yan. Ano po? Papatunayan ko mamaya. Malakias 2:14. Itinatanong ninyo kung bakit, sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa ng inyong pinakasalan noong inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Ano tinutukoy? Di ba ito yun? Yung... Tipan? Tipan niya na. Ano yung tipan na yun? Yung law of marriage. Naku po. Diba? Ika-tipan na yan. Tipan yan. Covenant yan. Ayaw ng Diyos na ganyan. Kaya nga yung Israel, hindi niya kahit matitigas ang ulo. Pinatatawad ng Diyos. Bakit? May tipan Ano po? Ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Gayon may inyong sinasabi, bakit? Kinakailangan pang gano'n. Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo. Ayan At sa asawa ng iyong kabataan. Ilan yun? Di ba 3? Sa 2 kinasal na to, yung Diyos saksi. Akala ng 2, sila lang yung kinakasal. Hindi. Hindi. Nandiyan ang Diyos sa pagtatali sa inyong 2. Gayon may inyong sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng paglililo, bagaman siya iyong kasama at siyang asawa ng iyong tipan. Ano yung tipan na tinutukoy? Law of marriage. Ano? Yet you say, wherefore? Because the Lord hath been witness between thee and the wife of thy youth. Ano? Against whom thou hast dealt treacherously, yet is she is thy companion and the wife of thy covenant. Anong tawag doon? Marriage vow. Ayun na. Kaya pala ayaw ng Diyos yun, ng pag-iwalay ng 2. Ayaw ng Diyos yung divorce. The wife of thy covenant, tipan ito, kasama ang Diyos sa inyong kasal, sa pagsasama ng 2 tao na ikinasal. Kaya nga tinatawag na marriage vow o panata ng pag-aasawa. Pag ako nagkakasal, may pinababasa ako. Babasa kong gano'n. Tinatanggap mo ba? Opo, tinatanggap ko si ganito, gano'n, na siya ang magiging kasama ko habang buhay sa hirap at ginhawa. Sumpa ng Diyos sa 2. Ngayon, nangyayari ba yun? Nasisira ang marriage ngayon na. Bakit? Maraming nangangalim niya. Ang intindi ng tao, pag nakasal, kasal. Ibang bansa, tapusin na natin ang divorce. Ayoko na sa'yo. Sa mga ugali mo. Ugali pa lang. Walang pagtitiis. Dahil niya sa divorce, cut agad. Next. Diba, nakakalimang divorce na hindi pa matagpo kasi yan. Tama na? Anong tawag doon? Nangangalim niya. Ayaw ng Diyos na magkaganon ang mga Kristiyano, mga kapatid. Nakatalik tayo dyan. Ang magpapawalang bisa dyan, kamatayan. Malakias 2:15, ASND. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu, yung mag-asawa, para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niya magkaroon kayo ng mga anak na maka-Diyos. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong inyong kabataan. Diba? Isa lang, isang babae, isang lalaki lang.